Naghahanda na ang grupo ni Boy Katok para sa kanilang gagawing pagnanakaw sa tindahan ng mga alahas. Bagamat 3 lamang, nagagawa nilang mapagtagumpayan ang isang krimen na kadalasang ginagawa ng higit pa sa 3 miyembro ng isang sindikato. Tanging baril at balisong lamang ang kanilang dalang panlaban sa mga pulis na kanilang posibleng makasagupa. Alam naman nila sa kanilang sarili na mainit pa sila sa mga pulis, subalit hindi nila ito binibigyang malaking pansin dahil ang tanging nasa kanilang isipan ang panustos sa kanilang pangangailangan, lalong-lalo na sa kanilang mga bisyo. Gamit ang isang sasakyang kanilang ninakaw at tinanggalan ng plaka, kanilang binaybay ang daan papunta sa kanilang destinasyon. Tahimik lamang sila Boy at Beatrice habang nasa biyahe, samantalang aligaga naman si Orly. Hindi siya mapakali dahil sa labis na kasiyahan. Pinaglalaroan ng kanyang imahinasyon sa laki ng halagang kanilang makukulimbat kapag nagawang mapagtagumpayan ang nasabing operasyon. Sa kabilang banda naman, husto na din ang paghahanda ng kapulisan para sa kanilang plano sa pinakakilalang kriminal sa buong Maynila. Ilang araw nilang pinag-aralan ng kanilang magiging hakbang upang masigurong hindi sila malulusutan ng grupo. Pinag-aralang maigi ang pasikot-sikot sa lugar upang matiyak na may mga pulis na nakaabang sa mga posibleng daanan nila Boy Katok. Bagamat 3 kriminal lamang ang kanilang makakasagupa, armado pa din sila, lalo na ng mga bulletproof vests bilang proteksyon kung sakali mang makikipagpalitan ng bala ang mga kalaban. Isa si Manuel sa pinakadeterminado sa lahat. Bukod sa paghuli sa mga kalaban ng bayan, alam ng labis na matutuwa ang anak na si Mikael kapag nagawa nilang masakote si Boy Katok dahil mabibigyan niya ng hustisya ang pagpatay sa mga totoong magulang nito. Alam niya din na matagal ng panahong binabagabag si Mikael hinggil sa bagay na iyon. Sa kabilang banda naman, pilit pa ding ginigising ni Mikael ang sarili. Gulantang pa din si Mikael sa kanyang nakikita. Pinipilit na isipin na hindi ito totoo at ang nagaganap ay mga katang-isip lamang at pinaglalaroan lamang siya ng kanyang imahinasyon. Isang panaginip na tila mauuwi sa bangungot. "Asan po tayo, Lola? Anong lugar po ito?" Nagtatakang tanong ni Mikael sa matanda. "Nasa Mekan ka." Matipid na sagot nito. "Mekan? Ano naman yon?" "Ito ang lugar kung saan nililitis ang mga masasamang tao na pumapanaw na. Dito din nililinis ang kanilang mga kaluluwa upang maging handa sila sa pag-akyat sa taas." Paliwanag ni Gloria. Subalit ang mga salitang iyon, hindi pa din kayang iproseso ni Mikael, sapagkat ang alam lamang niya, kapag namatay ang isang tao, maaaring sa langit o sa lupa lamang mapupunta ang kaluluwa ng mga ito. "Hindi ko po kayo maintindihan." Ang kaninang puting kwarto, ngayon ay tila naging isang malaking telebisyon. Telebisyon kung saan iba't ibang klase ng krimen lamang ang pinapalabas. Sa mga kumpas ng kamay ni Gloria, naglilipat-lipat ang mga ito. Parang channel sa telebisyon, saka nag-uumpisang magpaliwanag. "Hindi likas na masama ang mga tao. Ang mga krimen na kanilang ginagawa ay dahil ginigising ng mga imok ang nakatagong maitim na bahid sa kanilang kalooban. Ginagamit ng mga imok ang negatibong enerhiya mula sa mga ito. Sa oras na tuluyang lamunin ng mga imok ang isang inosente, hindi na ito makakawala pa." Imok? Ang labo naman. Parang sasabog na ang utak ko sa mga sinasabi niyo, Lola. Nakakunot na noong reklamo ni Mikael. Ang imok ay isang nilalang ng dilim. Mga demonyong nag-uudyok sa mga tao upang gumawa ng mga bagay na labag sa kanilang kainosentihan. Hanggang sa tuluyang lamunin na nga ng kanilang maitim na budhi ang mga tao.
pagpapatuloy ni Gloria. Pinagmasdang mabuti ni Mikael ang kaganapang pinapalabas sa paligid. Ang iba't ibang klase ng krimen na nagaganap sa bawat pagtakbo ng oras. Mawalang galang na po, Lola. Pero ano naman po ang kinalaman ko sa mga yan? Wala naman po akong kakayahang huliin ang lahat ng yan. Kung yun yung gusto niyong gawin ko. Saka na po kapag pulis na ako. May pagkasarkastikong tugon ni Mikael. Maya-maya, may nilabas na isang umiilaw na bagay si Gloria mula sa kanyang bulsa. Isang batong hugis puso na tila may lagablab sa loob nito at kumagalaw. Ang pulang alab ay nagbibigay liwanag sa batong iyon at ang loob animong galit na bulkan na malapit ng sumabog anumang oras. Ano naman po yan, Lola? Tanong ni Mikael habang nakatitig sa batong nasa palad ng matanda. Ito ang mutya ng salong. Kagaya ng punong pinagmulan nito kung saan ang dagta, animoy nagliliyab. Ang alab ng mutyang ito ang siyang susunog sa mga imok upang umalis sa katawan ng sino mang pinaghaharian nito. Ikaw Mikael, ang napiling tagapangalaga ng mutya. Sa haba ng panahon ng aking paghahanap, sa'yo lamang sumagot ang mutya. Kwento ng matanda. Paanong sa akin lamang sumagot? Hindi ko po talaga maintindihan, Lola. Tanong ng binata. Tuluyan na nga siyang naguluhan sa mga bagay-bagay. Nang makadaupang palad kita, muling nabuhay ang alab ng bato. Hindi ito nangyayari sa ibang taong aking nakakasalamuha habang naghahanap ng bagong mag-aalaga sa mutyang ito. Ibig sabihin nun, ikaw ang napiling makaisa ng mutya upang hanapin ang imok. Paliwanag ni Gloria. Hindi pa din magawang maproseso ni Mikael ang lahat ng tinuturan ng matanda. Sa paanong paraan naman niya magagampanan ang mga bagay na iyon, gayong isa lamang siyang patpate na 15 anyos na binata. Pasensya na po, Lola. Pero hindi ko po magagawa yan. Wala po akong sapat na lakas para magampanan ng tungkulin na inaatang niyo sa akin. Malumanay na pagtanggi ni Mikael. Isa pa, kahit nga po kayo, hindi niyo alam kung nasan yung imok eh. Ako pa kaya? Sa puntong iyon, nais na sanang magpaalam ni Mikael at hilinging makabalik na. Ayaw niyang pumasok sa isang sitwasyon na alam niyang hindi naman niya mapapanindigan. Subalit hindi niya inaakala na ang bagay na kanilang pinag-uusapan ni Gloria may kinalaman pala sa kanyang nakaraan. Isa akong antilan. Isa sa mga taga-hukom sa Mekan. Tungkulin kong sugpuin ang imok upang mapigilan ang masasamang gawain nito. At nahanap ko na kung na kaninong katawan ang kanyang ginagamit na sisidlan. Naging seryoso ang mukha ng matanda. Muling kinumpas ang kanyang kamay at nalipat at natuntun ang palabas sa isang eksenang pamilyar kay Mikael. Itay? Sambit nito. Nagkalat ang grupo ng kapulisan sa buong Binondo. Animoy isang eksena sa pelikula kung saan ang mga pulis makikipagsagupa sa grupo ng mga sindikatong malaki na ang kasalanan sa batas. Tinitiyak nilang walang anumang maaaring lusutan si Boy Katok at mga kasama nito. Batid naman ng otoridad na 3 lamang ang kanilang kalaban, subalit hindi nila dapat maliitin ang kakayahan ng mga iyon dahil makailang ulit na silang nalulusutan. Kaya naman nais nilang siguruhing wala nang magiging takas ang mga kriminal. Sa isang madilim na bahaging natatakpan ng mga kapunuan,
Tumigil ang sasakyan nila Boy Katok. Ilang metro ang layo mula sa tindahang kanilang papasukin. Orly, sa kanang bahagi ka papasok. May mga gwardyang nakabantay doon. Alam mo na ang gagawin mo. Beatrice, sa likod ka naman. Putulin mo ang anumang cordon sa alarm. Nasa iyo naman na ang mga gamit. Utos ni Boy Katok. Dahil sa tagal ng kanilang pagsasama, naging biyasa na si Beatrice pagdating sa wire at kabling nagsisilbing security alarm sa bawat establishmentong kanilang pinagnanakawan. Si Orly naman, halang na din ang bituka at walang habas na pinapaslang ang sino mang haharang sa kanilang daraanan. Si Boy Katok ang huling aatake kapag nasigurong tahimik na nagawa na ng dalawa ang kanilang gawain. Kalahating oras ang kanilang usapan. Pag natapos na iyon at walang kumasyong naganap, iyon na ang hudyat na maaari nang makakilos si Boy Katok. Doon tayo sa likuran magkikita-kita. Sa likod ng pintuan tayo papasok sapagkat madali tayong makakapuslit kung sakali mang may pulis. Utos nito bago tuluyang bumaba ng sasakyan ng dalawa. Sa Mekan, seryosong pinagmamasdan ni Mikael ang mga nangyayari. Ibig sabihin, nasa katawan niya ang imok? Tanong ng binata kay Gloria. Tumango ang matanda. Ganun na nga. Matagal nang pinamamahala ng demonyo ang katawan ng kriminal na iyan sapagkat madali niyang nakokontrol ang isipan nito. Walang kahirap-hirap. Kailangan na lamang nating magapi ang imok na yon at makulong bago tuluyang magising ang diwa ng demonyo. Galit at puot ang nararamdaman ni Mikael habang pinagmamasdan ang itsura ng taong matagal nang may utang sa kanya. Walang iba kung hindi si Boy Katok. Nasa katawan nito ang demonyong kumitil sa buhay ng napakaraming tao, kabilang na ang kanyang mga magulang. Nakikita niya ang bawat galaw ng mga ito. Kitang-kita niya ang malamig na ekspresyon sa mukha ng kriminal na iyon na tila ba hindi alam ang salitang takot. Kapansin-pansin din ang palagiang paggalaw ng leeg at ulo nito. Napagtanto niyang muling makakasagupa ng kanyang ama at ilang pang kapulisan ang sikat na kriminal sa Maynila. Tila wala namang kakaiba sa kanya kung iyong susuriin. Subalit nasa huling antas ng imok sa kanyang katawan. Walang sino mang makakapigil dito kapag tuluyang nagising ang diwa maliban sa mutya. Wika ni Gloria. Ibig sabihin, delikado ang kapulisan sa gagawin nila ngayon sapagkat hindi normal na tao si Boy Katok. At anumang oras, magiging isang demonyo na yun. May pag-aalalang sambit ni Mikael. Sa ngayon, masasabi kong wala pang dapat na ipag-alala. Nararamdaman kong hindi pa tuluyang nagiging isa ang katawan ng mortal at ng imok. Kung kaya naman, kailangan ko ang iyong tulong upang mapigilan ito. Tinitigan ni Gloria ang binata. Mata sa mata. Para kay Mikael, ito na ang tamang pagkakataon upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Bukod pa dito, kung magagawa niyang mapagtagumpayan ang paglupig kay Boy Katok, maraming buhay ang kanyang maililigtas. Bagamat may takot sa kanya, nais niya pa ding subukan. Pumapayag na ako. Tatanggapin ko na ang misyong sinasabi mo. Ngunit kailangan ko pa din ng gabay mo, Lola. Hindi ko kabisado ang ganitong gawain. Ngumiti sa kanyang matanda.
Hindi ka pababayaan ng mutya ng salong, Mikael. Huwag kang mag-alala. Maging ako, gagabay sa iyong misyon. Tinanggap ni Mikael ang mutya. Sa sandaling nahawakan niya ito, kakaibang init ang kanyang naramdaman. Nanuot sa kaibuturan ng kanyang pagkatao hanggang sa tuluyang naglaho. Ipinaliwanag sa kanya ni Gloria na nasa loob na niya ang mutya at sila'y naging isa na. Kailangan kong tulungan sila, Ama. Kung totoo mang ang mutya ng salong lamang ang makakapigil sa imok na nasa loob ni Boy Katok, kailangan nila ng tulong ko. Mabilis na pakiusap ni Mikael. Biglang nagkaroon ng bakas ng pag-aalala sa mukha ni Gloria. Ikaw nga ang tinanggap ng mutya para mangalaga sa kanyang kapangyarihan. Subalit hindi mo ito dapat gamitin sa iyong personal na pakay. Turan nito. Ano pong ibig niyo sabihin? Tanong ni Mikael. Batid kong ang kriminal na iyan ay ang pumaslang sa iyong mga magulang at nais mong magiganti sa kanya sa ngalan ng hustisya. Subalit ang puot at galit sa iyong puso ang maaaring maging hadlang sa iyong misyon. Dahil hindi papasakop ang mutya sa anumang masamang hangarin, mapapahamak ka. Babala ni Gloria. Hindi man aminin, subalit may punto at tama ang matanda. Tinanggap ni Mikael ang mutya dahil nais niyang gamitin iyon para mahuli at pagbayarin ng kriminal. Alam ko pong malaki ang galit ko sa taong yan. Ngunit nais ko po ding maging instrumento ako upang wala ng ibang buhay ang malagay sa alanganin dahil sa kanya o sa anumang demonyong nasa katawan niya. Tatandaan ko po ang bilin niyo. Malumanay na tugon ng binata. Humugot ng isang malalim na buntong hininga si Gloria. Kung ganon, sa puntong ito, ganap ka ng tagapangalaga ng mutya at isang pangil ng batas mula sa Mekan. Mag-uumpisa na ang iyong tungkulin at misyon. Naway gabayan ka ng mutya sa iyong gagawing hakbang. Inangat ni Gloria ang kanyang dalawang kamay. Nagkaroon ng malakas na bugso at ihip ng hangin sa loob ng silid. Nagbanggit ang matanda ng ilang mga engkantasyon. At sa pag-ilaw ng kanyang mga mata, biglang nilamon ng tila ipo-ipo si Mikael at agad na nawala. Mutya, ikaw na ang bahala sa kanya. Bulong ni Gloria sa sarili. Umaasa at naniniwala kay Mikael na pinili ng bato para lupigin ang elemento ng demonyo na patuloy na nagpapahirap sa mga mortal. Maingat na naglakad papunta sa kani-kanilang lokasyon sila Orly at Beatrice. Naghiwalay ng daan upang gampanan ang kani-kanilang tungkulin ayon sa napagkasundo ang plano. Agad na dumiretso si Beatrice sa mga fuse box at ilan pang kable ng kuryente sa likod. Habang si Orly naman ang nag-aasikaso sa mga gwardyang nasa bandang unahan na mahimbing nang natutulog. Marahan siyang lumalapit dito. Walang ingay at bakas na nakasandal sa pader habang papalapit. Kinalabit niya ang nakayukong gwardya at nang maalimpungatan, sa kanya inandayuhan ng laslas sa leeg. Iba ang sayang hatid kay Orly habang nakikita ang pagtagas ng dugo ng gwardya sa lapag. Walang kahirap-hirap niyang natapos ang kanyang misyon at hindi na makapaghintay pang mapasok ang alhasan upang makulimbat ang mamahaling bagay na nasa loob ng tindahan. Hinatak niya sa paang bangkay ng gwardya upang itago sa gilid at makubli ng dilim. Dito ka muna.
Samantala, abala naman si Beatrice sa kanyang ginagawa sa mga kable ng kuryente. Kailangan niyang masigurong hindi tutunog ang alarm sa loob ng tindahan sa sandaling pasukin nila ito. Tiyak kasi silang gagawa ito ng ingay at pupukaw sa atensyon ng maraming tao. Subalit lingid sa kanilang mga kaalaman, kumikilos na din ang kapulisan. Natunugan ng mga ito ang kanilang pagdating. Ibaba mo ang hawak mo. Huwag kang kikilos na masama kung hindi mapipilitan akong paputukan ka. Sambit ni Manuel habang nakatutok ang baril sa likurang bahagi ng ulo ni Beatrice. Natigilan sandali ang babae sa kanyang ginagawa at itinaas ang dalawang kamay. Agad na hinablot ni Manuel ang hawak nitong mga kagamitan gaya ng plais at flashlight. Nang makuha niya, saka niya hinablot patalikod ang mga braso upang lagyan ng posas. Subalit hindi ganon kadali papahuli ang grupo ni Boy Katok. Walang sino man ang makakasindak sa kanila kahit pa pulis na gaya ni Manuel. Isang malakas na umpog ang ibinigay ni Beatrice na sumalpok sa noo ni Manuel, sanhi upang mabitawan niya ang babae at mapatras. Mabilis na inikot ng babae ang kanyang katawan kasabay ng isang malakas na sipa. Bagamat nagawang salagi ni Manuel ang sipa ng kanyang ipagkrus ang dalawang braso, natumba pa din siya sa sahig. Mula sa pagkakahiga, kita niyang inangat ni Beatrice ang kanang binti at layuning ibagsak ng buong puwersa sa kanyang muka. Agad niyang nilihis ang katawan upang ilagan iyon. Mabilis siyang tumayo at tinutok ang baril sa babae na agad namang nasipa ni Beatrice. Doon na nagsimulang makipagbuno si Beatrice sa pulis. Nakipagpalitan ng suntok si Beatrice kay Manuel. Parehas nilang naiilagan ang bawat indayog ng kamao ng isa't isa. Hanggang sa may isa pang pulis na rumisponde mula sa likuran. Wala ka na ngayong tatakbuhan. Bulalas ni Manuel. Makipot ang lugar na iyon na animoy isang eskinita. Sa kanang bahagi, isang pader papunta sa establishmento sa kabilang bahagi. Samantalang ang kaliwa naman, daan papasok sa tindahan, subalit sarado pa yun. Ngunit sa kabilang sitwasyong kinakaharap ni Beatrice, hindi ito kinakitaan ng anumang takot o pag-aalala. Marang lumapit ang pulis sa likuran upang dambahin ang babae. Pinapakiramdaman lamang siya nito hanggang sa masakote at makulong sa kanyang mga bisig. Saka na lumapit si Manuel. Agad na lumundag si Beatrice, sanhi upang sapilitang mapaliyad ang pulis. Pinagdikit ang kanyang dalawang binti sa kapaunat na sinipa kay Manuel. Nang tumilapon ang lalaki, pailalim na siniko ang tagiliran ng isang pulis. At nang tuluyang makawala ay hinarap ni Beatrice ito. Hinawakan sa ulo at malakas na umpog sa tuhod ang pinakawalan niya. Agad siyang lumabas ng eskinita, subalit may mga pulis na pasalubong sa kanya. Agad siyang lumihis ng daan upang hindi masakote pabalik sa kanilang sasakyan. Tigil! Sigaw ng isang pulis, sabay paputok ng baril sa itaas. Ang alingaw-ngaw ng baril pumukaw kay Boy Katok na tahimik na naninigarilyo sa sasakyan. Napagtanto niyang nabulilyaso ang kanilang plano. Nalintikan na! Gigil niyang sambit, sabay tapo ng sigarilyo sa labas. Plano niyang sundan si Beatrice, subalit hindi nito malaman kung paanong paraan sapagkat sunod-sunod na mobil ng pulis ang nagdatingan. Subalit hindi naman iyon bago sa kanya. Agad niyang kinapa ang baril sa gilid ng manibela at ikinasa. Handa siyang makipagpalitan ng putok kung kinakailangan man. Matapos noon, mabilis niyang pinasok ang susi at binuhay ang makina ng sasakyan. Subalit laking gulat niya
Subalit laking gulat niya nang may isang taong nasa harapan ng kanyang sasakyan. Hindi niya masyadong maulinagan ang itsura nito sapagkat madilim. Ngunit tiyak siyang hindi iyon pulis sapagkat hindi ito naka-uniforme at nakasuot lamang ng pangbahay na damit. Ngunit wala siyang panahon para sa laro. Marahan niyang niyuko ang ulo upang kunin ang baril para paputukan ang nakaharang na iyon. Nang laking gulat niya nang wala na ito nang iangat niya ang kanyang ulo. Subalit mas nagulat siya nang mapansin niyang nasa gilid na ito. Isang binatang katangkaran, subalit hindi niya lubos kilalang muka. Kikilos pa lamang sana siya nang basagin nito ang salamin ng bintana ng kanyang sasakyan. Nagtalsikan kay Boy Katok ang piraso ng mga salamin. Hinigit ng binata ang pintuan ng sasakyan na agad naman niyang natanggal. Laking gulat ni Boy Katok sapagkat nakalak ang pintuan, kung kaya paano niya magagawang buksan iyon agad. Hindi na nag-aksepa ng oras ang binata at agad na hinatak si Boy Katok palabas ng sasakyan. Mahigpit ang hawak sa kwelyo ng suot nito, saka binalagbag sa sahig ang lalaki. Dito na tuluyang napiko ng lalaki. "Sino ka bang hinayupak ka? Ang lakas naman ng loob mong mangyalam." Bulalas ni Boy habang tumatayo. Subalit hindi pa man tuluyang nakakatayo. Lumundag na sa kanya ang binata at isang malakas na sapak ang pinakawalan. Muling hinawakan sa kwelyo saka binalibag sa sasakyan. Sa lakas ng pagtama, nabasag ang mga salamin sa sasakyan. Halos mahilo-hilo si Boy mula sa mga natamong bugbog ng katawan. Hindi niya mawari kung sino ba ang binatang iyon at kung bakit gigil na gigil ito sa kanya. Ganun pa man, napagtanto niyang kriminal nga pala siya at marami ng pamilya ang kanyang pinaslang. Kung kaya naman, hindi na nakakapagtaka na suktulan ang galit nito sa kanya. Subalit tila nabigla siya na meron isang patpating bata ang naglakas loob na harapin siya. Halos nangingilid ang luha ni Mikael nang kanyang damputin at kwelyuhang muli ang kriminal na si Boy Katok. Hindi makapaniwalang darating ang panahon na makakaharap niya ito at matititigan ng mata sa mata. Ang lalaking kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang. Ang dahilan kung bakit nangungulila ang kanyang puso para sa pagmamahal ng tunay ng mga magulang. Sino ka ba talaga?" Nauutal na tanong ni Boy Katok habang halos sumusuka na ng tugo. Kung sa bagay, hindi mo na nga pala matatandaan kung sino ako dahil sa dami ng taong pinaslang mo. Hindi mo na alam kung sino-sino sa kanila ang posibleng maging karma mo. Hayaan mong ipakilala ko sa iyo sarili ko. Ako lang naman yung sanggol na tinanggalan mo ng karapatan na makilala ang mga magulang nung gabing pinatay mo sila. At ako din ang sanggol na iyon na maghahatid sa iyo sa impyerno. Gigil na tugon ni Mikael at muli niyang sinuntok sa muka si Boy Katok. Sa lakas ng pagkakasuntok, dumausdos sa lupa ang lalaki. Habang tumatayo, natandaan niya ang pangyayaring tinutukoy ng binata. Sa tanan ng kanyang pamamaslang, iisang beses pa lamang siya nakaengkwentro kung saan may binuhay siyang sanggol. Doon niya napagtantong ito ang anak ng mag-asawang kanyang pinatay kung saan nagdulot ng pilat sa kanya. Ang insidenteng muntik na siyang masunog ng buhay. Maging siya, matagal na hinahanap ang batang iyon dahil nais niyang ipaghiganti ang nangyari sa kanyang muka. Labis-labis na galit ang kanyang nararamdaman sa tuwing nakikita niya ang peklat na dulot ng trahedya. Habang marahang bumabangon,
Nakakaramdam si Boy Katok ng kakaibang bugso ng damdamin. Ang pagkauhaw sa laman at dugo. Hinaplos niya ang kanyang batok at umiiling-iling. Tila may pinaglalabanan sa kanyang loob. May animong boses ang bumubulong sa kanya. Isang boses na matagal na niyang nadidinig, subalit ipinagkikibit balikat lamang. Ang pilat ng nakaraan at ang pagpapaalala ng binata sa insidenteng isinumpa niya, tila may nagpataas sa kanyang libido. Napangiti na lamang ito. Tila biglang hindi na alintana ang bugbog ng katawan at mga sugat na natamo. Wala akong pakialam kahit sino ka pa. At wala akong pakialam sa nararamdaman mong galit. Dahil maging ako, labis-labis ang pagkamuhi sa'yo. Dapat lamang na pinatay ko ang mga magulang mo. Dahil sila ang dahilan ng mga pilat na nasa balat ko. Natatawang tugon ni Boy Katok. Ang mga salitang binitawan ni Boy Katok, labis na nagdulot ng galit sa puso ni Mikael. Hindi na niya naisip ang tunay na dahilan kung bakit niya tinanggap ang misyon at kung bakit siya nakipag-isa sa mutya. Nabulag siya sa kanyang puot at nais niyang namnamin ang pagkakataong singilin ang taong matagal na may pagkakautang sa kanya. Muli siyang lumundag at akamang iindayog ng suntok nang mahawakan ni Boy Katok ang kanyang kamao. Marang inangat ni Boy Katok ang kanyang ulo at doon na tumambad kay Mikael ang itsura nito. Itim ang kulay ng mga mata at naglalabasan ng ugat sa pisngi hanggang sa leeg. Numiti ito sa kanya habang tumutulo ang dugo sa labi at bakas ang bahid ng dugo sa mga ngipin. Ano bata? Tila ata nang hina ang iyong mga atake. Dahil ba nawalan ka na ng gabay mula sa bato? Dahil kontra ito sa puwat at galit na pinapakita mo? Bulalas nito. Bukod sa kakaibang wangis, nag-iba din ang boses ni Boy Katok. Tila galing sa balong malalim at buong buo iyon. Para siyang sinapian ng kung ano. Makatapos noon, mahigpit na pinisil ni Boy ang kamao ni Mikael. Napahiyaw ito sa labis na sakit at pakiramdam niya mababasag ang kanyang mga buto. Agad siyang nagbitaw ng sipa na nasa lag ni Boy Katok. Binuhat siya nito at saka init siya sa mga nakaparadang sasakyan. Napaigtad siya sa labis na bugbog na natamo. Napagtanto niya din ang babalang binitawan ni Lola Gloria nung nasa Mekan sila. Mawawalan ng bisa ang mutya ng salong sa sandaling magpalamon siya sa personal na galit at puot sapagkat ang pagkahuli ng imok ang kanyang pangunahing layunin. Makiusap, wag muna ngayon. Saka mo na ako parusahan. Pero wag muna ngayong kaharap ko na siya. Bulong ni Mikael sa sarili habang dahan-dahang tumatayo. Ramdam niya ang pagkawala ng alab sa kanyang katawan dulot ng kapangyarihan ng mutya. Nang tuluyang makatayo, kita niya si Boy Katok na inaangat ang isa sa mga sasakyan. Agad siyang lumihis ng ilag nang ibato ng lalaki sa kanyang sasakyan. Hindi na papayag pa si Mikael na makawala sa kanyang kriminal na iyon. Agad siyang tumayo at tumakbo. Dinambahan ng lalaki at niyapos sa bewang upang ipahiga sa sahig. Sunod-sunod na dagok mula sa siko ni Boy ang tinanggap ng binata, subalit hindi ito nagpatinag. Humiyaw siya ng malakas at saka binuhat ang lalaki at binalagbag sa sahig. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan nito
hanggang sa tuluyang makaramdam ng panghihina. Tuluyan na nga atang umalis sa kanyang presensya ng mutya dahil sa paglabag niya sa kanilang kasunduan. Tila naramdaman naman ni Boy Katok ang sitwasyon ni Mikael. Muli ay ngumiti iyon. Isang malakas na dagok sa dibdib ng binata ang kanyang pinakawalan gamit ang kanyang palad. May puwersa ito at pikat. Kung kaya naman tumilapon ng binata. Buo na ang loob ni Boy Katok na tapusin ang buhay ni Mikael. Matagal na din naman niyang nais gawin ang bagay na iyon. Kay tagal kitang hinanap. Kay tagal kong hinintay ang pagkakataong kitilan ng iyong buhay na dapat sana'y noon ko pa ginawa. Mabuti na lamang at hindi ako mahihirapan pang hanapin ka. Dahil ikaw na mismo ang kusang lumapit sa akin. Bulalas niya habang pinapanood si Mikael na nahihirapan ng tumayo. Napansin ni Boy Katok ang isang malaking tipak ng bato sa kanang bahagi ng isang puno. Agad niya iyong binuhat gamit ang dalawang kamay. Inangat ng marahan sa kadahan-dahang naglakad papalapit sa binatang duguan na din ng mga sandaling iyon. Hayaan mong ihatid na din kita sa huling hantungan para naman makasama mo na ang iyong mga magulang. Sambit nito. Subalit tila ang katawan at isipan ni Boy Katok naglalaban sa kung anumang presensya ang sumusubok na mangibabaw sa kanyang kalooban. Umalis ka! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ko kailangan ng tulong mo? Magagawa kong gawin ang anumang naisin ko nang walang tulong mula sa'yo. Gigil na sambit ito sa kanyang normal na boses. Muli ay umiling-iling si Boy Katok. Nagpapatawa ka ba? Kung hindi ako nagising sa aking pagkakahimlay sa iyong loob, baka ikaw na ang pinawian ng buhay ng kotong lupang yan. May kakaibang kapangyarihan ng batang yan, kung kaya hindi mo magagawa na ikaw lamang. Sagot nito sa kanyang sarili sa isang malalim at nakakatakot na boses. Huwag mong minamalit ang kakayahan ko. Sigaw ni Boy Katok na tila hindi sang-ayon sa imok na unti-unting nagigising ang diwa. Pilit na nilalabanan ni Boy Katok ang demonyong matagal na palang naghahari sa kanyang pagkatao, subalit hindi niya pinapayagang pasakop dito. Pilit niyang tinataboy ang anumang koneksyon sa demonyo sapagkat para sa kanya, hindi niya kailangan ng tulong mula sa elementong namamahay sa kanyang puso. Muli niyang binaling ang kanyang atensyon sa binatang hirap na hirap ng tumayo. Napagtagumpayan man niyang manaig sa demonyo, nakakaramdam na din si Boy Katok ng panghihina. Kung kaya naman, kailangan na niyang maisagawa ang kanyang planong pagpatay sa binata at tangkaing tumakas. Saka na lamang niya iisipin ng mga kasama kapag nakapagpahinga na siya. Akma na niyang ibabagsak ang malaking bato sa ulunan ni Mikael nang may putok ng barilang umalingaw. Napatras siya at nabitawan ang hawak na bato. Kita niya ang patak ng dugo sa lupa. Natamaan siya sa kanang bahagi ng tiyan. Dahil sa labis na pagod, agad siyang bumagsak at nawalan ng malay. Madali kayo! Dakpin siya! Wika ng isang lalaki. Maging si Mikael, hindi na din magawang kumilos. Tila manhid at paralisado na ang kanyang katawan. Bago tuluyang mawalan ng malay, dinig niya ang boses ng wangwang ng mobil ng mga pulis na dumating na at ang mga natatarantang boses. Naulinagan niya ang mukha ng kanyang amang sinisigaw ang kanyang pangalan. Mikael! Mikael! Idilat mo ang iyong mga mata, pakiusap! Sigaw ni Manuel nang mapansing tuluyan ng pinikit ng binata
ang kanyang mga mata. Sumigaw ng pagtangis at paghingi ng tulong ang kanyang ama. Ngunit kung sa pag-aakala nilang ito na ang katapusan, dahil nasa kote na ang kilalang kriminal para sa labanan ng Imok at ng sugo ng Mekan, ito pa lamang ang simula. Hindi pa tuluyang natutuldukan ang labanan kung saan ang mga katawang mortal hindi pa lubos na niyayakap ang kanilang kapalaran. Si Boy Katok, kung saan ang Imok, ginagamit ang katawan niya bilang sisidlan, at si Mikael naman na ang puso ay balot ng galit at puot at bulag sa kapangyarihang handog ng mutya ng salong na mula sa Mekan.